What's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Yes. At syempre meron tayong tatalakaying balita ngayon na nagmula kay Pinas Insider. Ayan, dahil makakalaya na daw si Marcoleta, si Jinggoy, aba, makakalaya na daw sila. Aba, good news yan. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video ito at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito mga katunay. Pasok! Ang application for bail na ma-approve in favor of Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada at ang balita ay pilit na hinaharang ito ng ombudsman. Kapapasok lamang na balita, positibo umanong papabor kay Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan sa kahilingan ng dalawa na pansamantalang paglaya habang dinidinig ang kanilang kaso. Ayon pa di umano sa balitang nakalap ng dating kadre na si Eric Celis ay maaaring pagbigyan ng korte ang hiling ng dalawa na bail kahit ito'y kasong plunder dahil nasa batas ito at wala pa silang pinal na hatol. Pilit umanong tinutulan ng Ombudsman Boying Remulla ang pansamantalang paglaya ng dalawa at pati ang Sandigan Bayan ay ginigipit umano ng Ombudsman upang walang paglayang magaganap para sa dalawang nakapiit na senador. Boying, pinapayagan na silang lumaya eh. May posibilidad daw lumaya na sila. Bakit pinipigilan mo, Boying? Kung kakatigan ng korte ang pagpiyansa ng dalawa ay tuluyan ng makakabalik sila sa Senado at tiyak paniguradong kabado na ang mga abusadong senador na sina Ping Lacson at ang magkapatid na Tulfo na naghari-harian na pawang sangkot din naman sa anomalya sa flood control scandals na tinaguriang pinakamalaking pagnanakaw sa kabanang bayan. Mayroon po tayong natanggap na balita na mukhang magiging positibo daw. Hindi pa kumpirmado ang application for bail na ma-approve in favor of Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada at pati po kay former Congressman Mike Defensor. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Eric Celis. Ayan pagpatuloy natin, suportahan natin yan si Eric. Pasok! Mga kasama nila. At ang Makakalaya na. balita ay pilit na hinaharang ito ng ombudsman. Uy! Para manatiling nakakulong o nakapiit sina Senator Marcoleta, sila Senator Jinggoy Estrada at pati po sila former Congressman Mike Defensor. That's unfair. Bagamat ang kaso na isinampa ng ombudsman ay non-bailable po ang nature, plunder, subalit at the discretion in evaluation of the court, may karapatan po na magpiyansa o mag-file ng piyansa ang mga akusado sapagkat the matter to do the application for bail ay matter of right na yan po ay ginagarantiyan ng saligang batas. Depende po sa discretion at evaluation ng court kung ito ay mahina o hindi ang kaso. At sa tingin ng korte, kung hindi naman po flight risk o hindi naman tatakas ang mga naturang akusado at may karapatan sila na mabigyan ng pansamantalang kalayaan dahil hindi naman po sila sentensyado pa, ang pagkakaroon po ng piyansa ay karapatan ng sino mang akusado. Kaso ang problema dyan, bakit hinaharang ni Boying? Yun ang unfair dyan. Ano ang dahilan niya? Para ba hindi makabalik si Senator Jinggoy at si Marcoleta sa Senado? Dahil ayaw nila na baka lumakas na naman ang minority. Ayaw nilang lumakas. Ayaw nilang magkaroon ng lakas ng loob ang mga minority. At makumpleto na naman sila. Diba? Ano pang dahilan? Meron pa ba? Kung meron dahilan, siguro napakalalim naman yan, Sir Boy. Bakit ayaw mo silang bigyan ng piyansa? Ba't ayaw mo silang palayain? At ba't hinaharang mo sila? Diba? We hope na mag-grant po itong petition for bail nila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada at pati po kay dating Congressman Mike Defensor. Napakalupit at napakasama po nitong taktika na ginagamit ni Marcos Jr. at nila Boying Remulla
na magsampa ng gawa-gawang kaso, plunder, at kung ano-ano pang kasinungalingan at ihuhulog nila sa kategorya ng non-bailable na klase ng offense. And dahil dito, mga kababayan, nagkakaroon ngayon ng problema ang mga political opposition personalities and figures dahil sila po ay nagiging hostage sa pandaraya at diskarte na kaso na ginagawa nila Boying Rimulya sa utos siyempre ni Marcos. Ganyan din po ang kanilang gustong gawin sa iba pang mga personalidad like Senator Alan Peter Cayetano, kay Congressman Jing Paras, na namumuno ng grupo ng Kampilan, kasama po si dating Congressman Congressman Leandro Liveste. Sa totoo lang, tinatanggalan na nila ng karapatan ang mga taong magsalita. Lahat ng kokontra sa kanila ngayon, ganyan ang kanilang ginagawa. Diba? Hindi nila pinapayagang magsalita kapag kontra ka sa kanila, kalabang kanila, talagang ikaw magsasuffer ka. Diba? Parang iba na yung nararamdaman natin ngayon eh. Si Tatay Digong, kung makalait sila na ganto, ganyan, na palamura, masamang tao, ganto, ganyan. Kung tutuusin nga, mas mainam pa si Tatay Digong eh. Dahil alam niyo kung bakit? Ang daming kritiko din ni Tatay Digong nung siya yung presidente. Kahit ba isa doon, may pinakulong siya? Wala. Pinayagan niya lahat yun. O magsalita kayo ng magsalita laban sa akin. Diba? Kung ano ang sabihin nyo, karapatan nila yan. Si Lenny gustong i-impeach, hindi pinayagan ni Tatay Digong. Dahil binoto ng mga tao yan. Pero kayo, bakit? Tinatanggalan nyo na ng demokrasya ang mga tao. Tinatanggalan nyo ng kalayaan magsalita, magpahayag ng mga damdamin. At tinatanggalan nyo ng kinabukasan ang bayan natin. Bakit tinatanggalan? Kasi alam naman natin, itong sila Senator Marcoleta, sila Senator Alan, gusto nilang imbestigahan ang flood control project. Yung flood control issue na yan. Para ma-solve na ang kaso na yan. Para malaman kung sino ang pinag-ugatan yan. Kung kanino nagsimula yung mga kurakutan dyan sa flood control. Pero anong ginagawa nyo? Bakit parang pinipigilan nyo? Ayaw nyo makalabas yung mga taong to na siyang kumokontra at gustong makakita ng sagot dyan sa flood control na yan. Kung tutusin, para sa taong bayan yung ginagawa nila. Pero bakit parang ayaw nyo? Ayaw nyong mabuksan yung flood control na yan. Ayaw nyo silang palayain. Di ba? And of course, si Loren Legarda, si Senador Legarda, lahat ng ito tinatakot at ginagamitan po ng tinatawag na weaponization of law. O yun, pag hindi ka kakampi sa kanila nga, ganun ang gagawin. Di ba? Mantakin mo, si Senator Loren, hindi rin nakatakas sa kanila. Di ba? Hindi nakalagpas sa kanila. Pero si Senator Loren, hindi tatakas talaga sa kanila yan. Talagang sa health issue lang. Talagang nagpapagamot lang ata si Senator Loren sa ibang bansa. Pero babalik yan. Pero kahit na, bakit nila pinag-iinitan si Senator Loren? Dahil ba hindi pabor sa mga pinaggagawa nila si Senator Loren? Kasi kung tutuusin, mahahalata mo naman eh. Lahat ng mga minorities, sila lang ang pinag-iinitan. Sila lang ang kinakasuhan. Meron bang kahit isa dyan sa majority na pinag-initan at kinasuhan? Nasaan na yung kaso nila? Kay Villanueva? Wala na, di ba? Samantalang mas nauna pa si Villanueva, kay Marcoleta, kila Senator Jinggoy. Pero mas nauna pa silang nakulong kaysa kay Villanueva. Di ba? Nasaan na yung kaso nyo kay Cheese? Oh, wala na rin, di ba? Sus Mariosep. Kaya napapaghalataan kayo. Kaya wag niyo sabihin na transparent kayo. Yung hindi selective, yung hindi selective justice to, hindi kami namimili. Kung saan nagagamit ang batas, binubutas ang batas, at iniikutan ang mga batas para magkaroon ng mapanupil na uri ng sistema ng panggigipit sa mga political opposition figures and personalities. Mantakin mo ang kay Senator Marcoleta po at kay Congressman Mike Defensor na kaso ay hindi po sangkot dito ang anumang pundo o resources na nanggaling sa gobyerno.
Ito po ay part ng legitimate campaign donation. Subalit ginawan po ng kaso, ipinilit at isinilid ni Boying Rimulya sa kanyang tambubo ng uri ng mga paggawa ng kaso na frame up at bingo, nagkaroon bigla ng non-bailable cases. Si Congressman Mike Defensor at si Senator Marcoleta. O kaya yung mga tatakbo dyan sa 2028, sa susunod na eleksyon, ha? Wag na kayong kukuha ng campaign funds. Dahil baka makasuhan kayo ng plunder. Kapag may mga taong gustong tumulong sa inyo, tanggihan nyo na. Baka masilipan kayo ng butas. Kayo rin, magaya kayo kay Senator Marcoleta. Ito po ay ginagawa ng lahat ng mga kandidato at politiko sa buong Pilipinas, sa buong bansa, na nagkakaroon po ng mga campaign donation, at ito ay inire-report mo sa COMELEC o kaya ipapaliwanag mo sa COMELEC. Which for that matter, kung late man ang reporting ni Senator Marcoleta, ito po ay kanyang naipaliwanag ng maayos nila ni Congressman Mike Defensor doon sa COMELEC. Kaya walang nakita na batayan ang COMELEC para ikansila ang pagka-elect ni Senator Marcoleta bilang senador. Subalit, binutasan po ito nila Boying Rimulya at ng kanyang grupo. Lamang mapatahimik at mapapatanggal si Senator Marcoleta sa Senado. Dahil alam natin na tinik sa kanilang lalamunan ni Marcos, nila Lisa Araneta, nila Martin Romualdez at ng grupo ng mga sindikato sa gobyerno ang isang matapang at matalino na uri ng senador na may paninindigan na hindi nila kayang hawakan sa liig at itali sa ilong. Hindi naman kasi nila talaga kaya yan si Senator Marcoleta. Sa Kongreso nga, binabasag niya yung buong Kongreso. Diba? Tapos ito sa Senado, nagpakitang gilas talaga si Senator Marcoleta. Kita nyo, hindi sila makaporma kay Senator Marcoleta. Yung magkapatid na tulpo, hindi rin makaubra kay Senator Marcoleta. Diba? Si Lacson, hindi makaubra kay Senator Marcoleta. Ang dami niyang binabasag dyan sa Senado. Kumbaga naiinis sila kay Senator Marcoleta na nandiyan dyan si Senator Marcoleta. Diba kasi si Senator Marcoleta, hindi siya sunod-sunuran. Hindi siya ganun kadaling mauto. Diba? At alam naman natin, si Senator Marcoleta, talagang tunay na naglilingkod sa bayan natin. Kasi, kung yan may ginagawang masama yan, hindi para sunugin niya yung sarili niya. Hindi para buksan niya yung flood control project na investigation na yan. At kung totoo yung sinasabi ni Gutesa, di ba? Bakit susunugin ni Marcoleta yung sarili niya? Bakit kukunin niya si Gutesa? Bakit para uutusan niya na magturo-turo si Gutesa ng kung sino-sino na ituro mo si Romualdez, ganto, ganyan. Alam ni Marcoleta na siya madedehado dyan. Hindi pa pwedeng gawin nila Marcoleta kanyan dahil alam naman natin ang administrasyon malakas. Hindi sila malakas sa tao. Malakas sila dahil magkakakampi silang mga nasa pwesto. Malulugi ang mga oposisyon sa kanila. Oh, diba? Masyadong dehado kapag gumawa sila Senator Marcoleta ng ganon. Gaya ng kinukwento ni Gutesa. Diba? Hindi ganon katanga si Senator Marcoleta. Hindi siya makakarating sa ganyan kung naging tanga-tanga siya. Diba? Ganyan po ang naging pagtrato kay Senator Marcoleta. At isa po sa nagkaroon ng maniobra dyan ay si Ping Lacson. Itinuturo siya ni Senator Peter Cayetano na nakikipagsabwatan sa ombudsman, kinamatibag sa NBI, para po buligligin at kanilang lumpuin ang anumang mga political opposition movement sa loob ng ating Senado. At nang sa ganon, ang Senado ay lubusang makokontrol at madidiktahan ni Marcos ayon sa kanyang kagustuhan. Una dyan ay mawawala ang pagkakataon na magkaroon ng matino, matuwid na Senate Blue Ribbon Committee investigation. At nakita naman natin, ibinauna sa limot at gustong ipalubog sa lumot ng pagkalimot ni Marcos at nila Rimulya at ng mga kaalyado nilang senador ang sana ay independent at napakahalaga na papel ng Senate Blue Ribbon Committee para mag-imbestiga sa 1.9 trillion pesos na mga iskandalo ng pinakamalaking pandarambong na ginawa nila Marcos at Romualdez. Kung tutusin, wala na eh. Patay na issue ng flood control. Hindi na, wala na napag-uusapan dyan.
O, simula lang napunta yan kay Tulfo, wala na. Bibitawan na ni Tulfo eh. Di ba? Ang layo na sa mga prinsipyo ng mga Tulfo na dati silang makabayan, ngayon mga makabuyan na. Wala na. Talagang itong flood control issue na to, itong investigation ng flood control na to, hindi na malulutas ngayong panahon to. Kaya wala na tayong aasahan pa. Dahil kung sino ang magbubukas ng investigasyon na yan, sigurado, dapat nakahanda ang sarili niya sa mga consequences na mangyayari sa kanya. Ganun yun. Gaya dito kala Senator Marcoleta, ganyan ang nangyari sa kanila. Yan yung mga consequences na nangyari sa kanila. Dahil sa pag-iimbestiga nila sa flood control, talagang ayaw nila talaga na mabuksan yung flood control na yan. Kaya nagsisilbing katanungan sa taong bayan yan eh. Kung bakit ayaw nila pabuksan. Ayaw nilang balikan. Bakit nila nilalagpasan. So, ibig sabihin, para kayong may tinatago. Di ba? Parang meron kayong ayaw malaman ng mga tao. Ganon din po ang iba pang mga dapat maintindihan ng mamamayan na kung bakit na talagang ipinakulong sila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada at sila former Congressman Mike Defensor ay para mawala ang pagbubuo ng malawak na grupo ng political opposition sa Pilipinas at mapahina ang loob ng mga naninindigan at Tama. malakas pa ang paninindigan na itulak ang pagkakaroon ng mga kritiko at pumupuna sa katiwalian at sindikato na gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Pero kung mangyayari po na mapagbibigyan ng ombudsman, ng Sandigan Bayan rather, na makapagpiyansa sila Senator Marcoleta at ang kanyang mga kasama, pati na po si Senator Jinggoy at si Congressman Mike Defensor, malaking bagay yan. Sapagkat ang korte ay maninindigan ng malaya at hindi nakokontrol ni Marcos at nila Rimulya. Subalit, ang mga nakaupo ngayon na hukom sa Sandigan Bayan ay mukhang tinatarantado din po ni Boying Rimulya at tinatakot nila na kung hindi susunod sa kanilang kagustuhan na manatiling nakakulong itong mga personalidad ng opposition, kagaya nila Senator Marcoleta at mga kasama niya, ay iipitin din po nila ang Sandigan Bayan. Nako. Alam po natin yan na may kakayanan gawin ni Marcos yan, lalo pa kung gaano kaabusado ang kanyang ombudsman. Nakita naman po natin sa Korte Suprema, halos ay nagkaroon din po ng pagkatameme ang Korte Suprema doon sa tinatawag na transcendental issues with urgent and transcendental need for resolution na dapat ay ginagawa ng Supreme Court, nagpabaya din ang Korte Suprema. Halimbawa, itong pang-aabuso at paggamit ng fishing expedition at mga illegal na gawain sa impeachment ni Sara Duterte, nagtahimik at nagbaliwala ang Korte Suprema. Ganon din po sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Kung tutusin, ito na lang yung inaasahan natin ngayon Korte Suprema eh. Kaya dapat wag silang bibigay. Nako, mahirap yan. Yan na lang ang natatanging pag-asa natin, sa totoo lang. Diba? Kasi wala na eh. Lahat hawak na eh. Dati Senado, malaki pag-asa natin eh. Pero ngayon wala na. Pag-asa na lang talaga Supreme Court. No, sana ang pag-ano na naman sila, 'di ba? Pumalag-palag din. Tungkol sa questionably maanomalya na paggamit ni Marcos ng ICC released na warrant of arrest laban kay laban kay Senator Bato de la Rosa. Nagtahimik po at nagpawalang baliwala lang ang Korte Suprema. Ganon din po sa mahigit isang taon na pagpapapadukot at illegal na pagkuha at pagpapakulong kay Pangulong Duterte, nagtahimik lang at nagbaliwala ang Korte Suprema. So these are indicators that indeed the pressure of the immense power, influence, at the same time pera na hawak nila Marcos at Romualdez para kanilang tarantaduhin at baluktutin ang mga institutions of democracy, kagaya ng binabanggit ko, Sandigan Bayan, Supreme Court, upang pumabor ang pagkakataon na sila ang nagdidikta kung ano ang
dapat na gawin at timpla ng naturang mga institusyon pagdating sa mga kontrobersyal na mga kaso. Talaga naman pong hindi may pagkakaila ang maruming laro ng maniobra Oo. nila Marcos at Romualdez. Kaya Sana sana manindigan at may konsensya na gagawin ng Sandigan Bayan na maigrant, no, mabigyan ng pagkakataon na magkaroon muli ng temporary nilang kalayaan sila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada at pati po si Congressman Mike Defensor Tama. habang nililitis ang kaso nila. Hindi naman sila aalis pwedeng Oo. manatili ang hold departure order Oh, pwede sila ipa-hold. at pwedeng sila ay ipagbabawal na mag-travel outside ng bansa. Oh, 'di ba? Yung sinasabi nga ni Ka Eric pwede naman sila ipa-hold kung tutusin, siguro papayag din naman sila Senator Marcoleta niyan. 'Di ba? O kaso wala Bakit nila pinipigilan? Para hindi makabalik si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy sa Senado? Lalong-lalo na ngayon impeachment ni VP Sara. 'Di ba? Impeachment niya. Oh. Alam nila mas malaki ang magiging papel ni Senator Marcoleta sa impeachment na 'yan. Oh, nakikita naman natin sa impeachment ngayon, no? Ang mga nagsisiga-sigaan ngayon, yung magkapatid na tulpo. Di ba? Kung makapagsalita. Di ba? Napapanood ko yung nila, yung pagtatanong nila. Oh. To go abroad. Pero bigyan sila ng kalayaan habang Buti pa si Lito Lapid nagsalita na rin, di ba, sa wakas? Oh, nagtatanong siya dun sa witness. Oh. O, kita nyo naman, magalang pa rin si Supremo. Lover boy pa rin. Ganun. litis ang kaso. So bakit sila ikukulong? Kasi ang pagpapakulong ay dahil po yan sa hindi ka pa pinaparusahan. Oo. Dahil ang pagpaparusa ay doon pa sa paghahatol. Ang pagpapakulong o paglimita ng iyong liberty o kalayaan sa mga non-billable cases ay dahil para hindi ka makatakas. Mukhang hindi naman po tatakas. Hindi naman siguro. At hindi po magtatago si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Marcoleta at si former Congressman Mike Defensor. So bakit kailangan silang ipagkait sa kanila at supilin ang kanilang kalayaan na maging malaya? Tsaka kung tatakas yung mga yan, dapat dati pa. Hindi na nila hihintayin na makulong sila. Diba? Baka nga pag nag-iba na yung administrasyon kapag nagkaroon ng mga ganyan, sila nga hindi pa nababanggit pangalan nila, baka mag-alisa na agad sila dito sa Pilipinas. Yung mga yan, alam nila na may mangyayari sa kanilang ganyan. Alam nila na makukulong sila. Pero hindi naman sila tumakas. Ngayon, kung bibigyan sila ng pansamantalang kalayaan, talaga namang hindi tatakas yung mga yan. Ang sa akin lang talaga, natatakot silang bumalik tong mga to sa Senado. Natatakot yan. May pumipigil dyan. Na yan naman po ay ginagarantiya sa saligang batas. Hindi pa po sila convicted. Kagaya din hindi po pa kay naman Pastor convicted Kibuloy. Hindi rin po siya convicted. Iisa lang ang testigo, iisa lang ang complainant, and yet ipinagkakait sa kanya ang kalayaan niya bilang mamamayan. Yes. Ganyan din po ang nangyayari kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagkaitan din po sila ng mga kalayaan po. May na-ebidensya kay Tatay Kaya Digong. naman tayo ay nananalangin at nagkakaroon tayo ng taimtim na pag-asa na sana tingnan ito ng korte na hindi po makatarungan na ang mga akusado, lalo pa sa kalagayan po ni Senator Marcoleta at ni former Congressman Mike Defensor, ay ginagawa-gawa lang ang kaso na ito para sila ay patahimikin, Yes. supilin at Yes. tupigin ang kanilang paninindigan na sumasama sila at naninindigan kasama ang oposisyon laban kay Marcos. Sana po ay bigyan ito ng atensyon ng korte na maging patas. Yes. Litisin ang kaso, ipresenta ang ebidensya, pero pansamantala po, pwede namang palayain sila. Tama. Dahil hindi naman sila tatakas. Yes. Sila Senator Jinggoy Estrada, Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor. Ayon, natating natong ngayon ng video na nagbula kay Pinas Insider at syempre natong ngayon natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Ka Eric. Ayan
Kayo mga katunay, pabor ba kayo na makalaya si Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy at si former Congressman Mike Defensor? 'Di ba? Kaso nga lang, may humaharang na isang Boying mga Kayo mga katunay, na masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.